In Psalms 153, verse 1, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Hallelujah! Pagdating po sa pagpupuri sa ating Panginoon, mga kapatid, dapat mataas ang ating energy. Alay! Alay! Enthusiastic! Buhay! Maliksi! Masigasig! Dahil minsan lang po, sa loob ng isang taon, nagkaroon po tayo ng Thanksgiving celebration bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon sa lahat ng kanyang mga kabutihan sa ating buhay. Kaya mga kapatid ko, ngayong hapon, you are not out of place. You are in the right place. Kaya mga kapatid ko, hindi lamang tayo narito para tumingin kung sino ang nasa harapan o kaya ang iyong katabi. Wala pong ibang dahilan kung bakit tayo narito. Para purihin at sambahin ang ating Diyos na buhay na may-ari ng ating buhay na bigay sa atin ang kalakasan. Kung hindi dahil sa ating Panginoon, wala po tayo, mga kapatid, dahil hindi po lahat ng tao pinagkalooban na mabuhay ngayong araw. Yung manager ng anak ko, sabi niya pang, namatay na ang mama ng manager ko. You see, mapalad po tayo. Dahil narito po tayo sa bahay ng Diyos. Ito po ang ating city of reviews. Ito po ang ating pahingahan sa presensya ng Panginoon. There is peace. There is joy. Hallelujah. Amen. Kung may mga pinagdadaanan lang tayo sa buhay, mga kapatid, dahil hindi po tayo tinatantanan ng diablo. Hindi po siya nagsasawa sa atin. Pero salamat sa ating Panginoon. Dahil hindi rin po naidlip ni minsan. Ibinaling ng Panginoon ang kanyang paningin sa wala. Ikaw at ako, ikaw at ako, ang ating Panginoon, mga kapatid, ay laging nakapasid. Kaya yung people, mga bata, matatanda, ladies and gentlemen, narito po tayo. Let us celebrate the presence of the Lord. Everybody say praise the Lord. God's favor. Psalms chapter 5 verse 12. Surely. Everybody say surely. Hallelujah. Hindi po nagsisinungaling ang Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, kanya pong gagawin. Pagka sinalita ng Panginoon, kanya pong sasagot. Sabi niya, surely. Wow! Nagpapalain ang mga kapatid. God is not a man that he should lie. He is not the son of man that he should repent. Hath he said, and that he not do it? Hath he spoken, and that he not make it good? Mga kapatid, ang ating Diyos na nangako ay Diyos na makatotohanan. Diyos na hindi kita. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Amen! Well, ang pagsapo natin ngayong hapon, mga kapatid, God's favor, ibig sabihin, ang kagandahan loob ng Diyos, o kabutihan ng Diyos, o ang pabor ng Diyos sa atin. Everybody say praise the Lord! Hallelujah! Amen! What is God's favor? Yan po ang aking mga kapatid ilalagay sa bawat kaisipan ng naririto. What is God's favor? Ang katanungan yan ay masasagot pagkatapos ng ating pangangaral. Pakiusap. Lahat ba ay nakikinig?
Amen? Hallelujah. Praise God. Nararamdaman ba ninyo ang presensya ng Panginoon? Ang kagandahan mga kapatid kapag kagandahan po pagka nagkakatipon po tayo tulad dito. Hindi po tayo iiwan ng Panginoon. Dahil 18:20 ng Matthew, whether 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of you. So ang dami natin mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sa makatuwid, kasama natin ang Panginoon. Let us all rise up one more time. Amen, amen, amen. Tumayo po tayong lahat mga kapatid. Blessed be the name of the Most High God. Purihin ang ating dakilang Diyos. Panginoon, sa ganang aming sarili, acknowledge po namin. Sadyang wala po kaming magagawa. Maging iyong abang lingkod, Panginoon, kapos po. Limitado po ang aming kaalaman. As far as we know, that everybody is ignorant, only on different subjects. You are the only omniscient God. Ikaw lamang ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Datapot bilang tao, limited po talaga ang aming kaalaman. Not by might, nor by power, but by Spirit, saith the Lord. Samahan niyo po kami, Panginoon. Samantalang ang iyong mga salita ay patuloy na dumaloy sa kalagitnaan po namin. This I pray in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we commit all these things. And all God's people say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At bago po kayo tuluyan mo po, mga kapatid, may I see your face? Magtitigan muna tayo sandali. Amen. Para wala nang mapaglagyan ang diablo sa lugar na ito. Kamayan natin ang ating katabi. At huwag yung, teka muna, relax. Pag kumamay naman kayo, ganito po. Pag kumamay naman po kayo, aboy titigan nyo naman, padaman nyo naman. Hindi yung pagkamay nyo, yung kamay nyo, sa iba kayo nakatingin. O sabihin natin, peace be with you. Sige, kamayan na. Peace, sige na. Hindi tayo opo. Hanggat hindi kayo nagkamay na, hindi nyo kinamayan ang inyong katabi. Nakikita ko kayo, nandito ako sa taas, kitang-kita ko kayo. Okay, ang nakapagkamay na, ang nakapagsabing peace be with you, pwede na kayong maupo. Amen. Praise God. Ulitin ko po mga kapatid, makaupo na po kayo sa biyaya ng Panginoon. Ulitin ko po mga kapatid, ang pagsabon natin ay God's favor. What is God's favor? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. In Romans chapter 2, verse 11, there is no partiality with God. Yan ang good news. Wala pong itinatanging tao ang Diyos. Right. Walang amen. Walang itinatanging tao ang Diyos. Welcome ang lahat. Inayayahan ng lahat. May karapatan ng lahat. Woo! Hallelujah. Amen. God is not impartial when it comes to salvation, not wishing that any man should perish. Purihin ang Panginoon. Ang damdamin ng Diyos, mga kapatid, ibig niya na walang lahat. Lahat tayo ay magmamana ng buhay na walang. Not wishing that any man, Filipino man, American man, Ukrainian man, Russian man, Ecuadorian man, Egyptian man, Chinese man, Japanese man, Thailander man, Indonesian
Vietnamese men, Jewish men, Greek men, maging sino? Come on! Ano ba ang iyong bansa? Lahi at wika, ibig ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. John chapter 3 verse 16. Ito ang damdamin ng ating Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya mapalat tayo mga kapatid. Kinamemorize po natin at Pasko, ang mensahe, message ng Pasko mga kapatid, hindi ko siya ipinanganak sa December 25. Ang good news talagang dumating. Ang ating Panginoon, naging sanggol, na ipanganak siya. Sabi nga, thou shalt call His name Jesus, for He shall save His people from their sins. Wow, good news. Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have everlasting life. Ngayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Woo! Hallelujah! Kaya mga kapatid, pagdating po sa kaligtasan, ang lahat po mga kapatid ay welcome. Ang lahat po mga kapatid ay may karapatan. Ang lahat po ay nanyayahan ng Panginoon, lumapit ika kayo sa akin. At ang sino man lumalapit sa akin, kailanman hindi ko siya itatago. Hallelujah. Datapot, mga kapatid, meron pa akong dalawang bagay kasi ang dapat na bibigyan ko po ng diin pagdating po sa tinatawag God's favor. Ngayon, nalaman po natin ang katotohanan na pagdating po sa kaligtasan, lahat po mga kapatid ko ay may kalayaan. Ang lahat po ay inanyayahan. Datapot, ang pangalawa, pakinggan nyo. When it comes to working with individuals for His purposes here on earth, God clearly singles out some over the rest. Now, gusto ko pong liwanagin. Pagdating po mga kapatid sa paggawa, sa pagdating po sa pagkilos ng Diyos sa isang tao, para po sa kanyang banal na mga layunin dito sa lupa, meron talagang mga tao na ibinukod, meron talagang mga tao pinili ng Diyos. Everybody say pinili. Huwag muna kayong matutulog. Ako'y nagmamasid. Huwag muna kayong magipagawa ko. Maganda yan. Yung paypay kayo ng paypay yan. Sa ibang banda, mga kapatid, may pakinabang yan. Dahil sino ba naman ang nakatulog na nagpapaypay? Ibig sabihin, mga kapatid, gising ang inyong diwa. Amen. Amen. Para mga kapatid ko, ay lalo pa kayong gaganahan. Amen. At hindi kayo tuluyang antukin, mga kapatid. Pag nakarinig kayo ng puntos, hindi kayo magpuri sa akin. Pumalakpak tayo sa Diyos. Tingnan natin kung antukin pa kayo, mga kapatid. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Now, tuloy po tayo mga kapatid. Sinabi ko po sa inyo, God has no respect to a person. There is no partiality with God. But when it comes to working with individuals, God clearly singles out some over the rest. Ibig sabihin, mga kapatid, mayroon talagang mga tao na pinili ng Diyos dahil gusto ng Panginoon. Samantalang hindi pa ho siya nagbabalik, mga kapatid, ang kanyang mga gawain, ang kanyang banal na layunin.
ay may sakatuparan at may sagawa doon sa kanyang mga hiliran, doon sa kanyang mga pinili, doon sa kanyang ibinuko. Hallelujah. There were individuals whom God used. Palagparan po natin ang Panginoon. Pasensya na po kayo. Ako'y nagtatrabaho. Dapat magtrabaho din kayo. Ang palakpak nyo, good na yan. Dahil nakakontribute na po kayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Well, all things work together for good. For good. Sa akin na, kung nag-iisa mga kapatid, hindi po tayo tatah ng presensya ng Panginoon. Dapat pag nagkaisa tayong lahat, God inhabits the praise of His people. Narito po siya mga kapatid. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon! Hallelujah! Now, gusto ko po mga kapatid, saysayin sa inyo kung sino-sino. Marami pong mga famous character sa banal na kasulatan mga kapatid. Pero hindi ko hayaan ubusin ko ang mga famous character na ito. Baka mapanis ang ating mga pagkain. At sabi pa naman, may warning sa akin, 45 to 1 hour. Well, 45 minutes is enough. But 1 hour is too much. Kaya kinakabahan ako kung hindi ko matapos within 45 minutes. Palakpakan natin mo, mga kapatid, sabayan niyo ako para madali tayong matapos. Amen. Hallelujah. Praise God. Number 1. Sino ang gusto kong... Kasi ang ganda God's faithful. Hallelujah. Mga kapatid, dapat mayroon po tayong example. Mayroon po tayong mga taong halimbawa na nagtagumpay sa larangan ng pakikibaka mga kapatid sa spiritual at papaano po sila nagtamo ng pabor mula sa Diyos at papaano po ang Diyos mga kapatid ko ay natuwa sa kanilang buhay. Hallelujah. Number 1 is Joseph. Let us worship one more time the name of the Lord. Hallelujah. Joseph, the favorite son of Jacob. Wow, pinakapaborito ko sa 12 mga anak ko ni Jacob, mga kapatid. Si Joseph po ang pinakamalapit sa damdamin ni Jacob. Kaya po, hallelujah, dahil po sa ipinakitang kagandahang loob ng kanyang ama na si Jacob, hindi ba, to make the story short, di ba, binigyan siya ng napakagandang palaban. At doon po mga kapatid, nakita ang partiality ni Jacob dahil pinakamamahal nakasumpong kasi ng biyaya si Joseph sa paningin ni Jacob. Bakit kaya? Everybody say amen. Bakit kaya? Hallelujah. Mga kapatid, sa totoo lang, sabi nga, Joseph had a life of difficult circumstances that included abandonment of his family, being sold into slavery, being falsely accused, and years of imprisonment. Yet Joseph was able to see the hand of God in all his sufferings. Woo! Let us worship the name of the Lord. Hindi po madali ang pinagdaanan ni Jose, mga kapatid, sa kanyang buhay. Dahil simulat sa birth, ipinakita po ng Panginoon kay Jose na ang wika, ikaw Jose, ang mamumuno. Hallelujah! Ikaw ang hihirangin ko. Ikaw ang ilalagay ko sa mataas upang ang lahat sa iyong kinasasakupan ay yuyuko sa iyo. Hallelujah! Mga kapatid, galit na nga po ang kanyang mga kapatid sa laman. Palibhasay, nakita nila ang tinatawag partiality. Jacob has a favorite son. Kaya ang sabi ng Biblia, mga kapatid, talagang gigil na gigil itong kanyang mga kapatid. At nagbunga nga ang kanilang tinatawag na nagbunga nga yung kanilang pagkamuhi o jealousy, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Biblia na nung sila po'y nasa parang at naroon, sabi ni Joseph, sabi ng kanyang ama, maghatid ka ng mga pagkain, subaybayan nyo, tingnan nyo ang inyong mga kapatid, baka kung napapano, palibasay si Joseph po ay masunurin.
Kaya bilang anak, kung nakita po natin, bilang magulang, nakita po natin ang ating mga anak na masunurin, mabait, amen, masipag, wow, ano man ang kanyang hilingin, hindi po tayo magdalawang isip, na ibibigay po natin ang kanyang kahilingan. Amen, everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa kanyang pagiging masunurin, sa kanyang magulang, iyon po ang nagpunsod na ang sabi doon, siya po ay nagtangka siyang patayin. Nagtangka siyang patayin. Ngunit mayroong isang kapatid na nagsansala o sinaway na, naku, laban sa laban at dugo, laban sa laban at dugo, sa dugo po natin ito. Huwag natin pagbuhatan ng kamay. Kundi bagkos, nandyan po ang mga Ismailita, mga traders, mga kapatid, nagsuggest ang isa pa, ano kaya kung huwag na lamang natin siyang patayin, kundi pagkos, mapirahan pa natin. Ipagbili na lamang natin sa mga Ismailitang ito. Kaya to make the story short, mga kapatid, pinagbili siya at ginawang alipin. Ngayon, mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, kaya napakaganda po sa tuwing binabasa ko po ang history ni Joseph, mga kapatid, hindi ko po mapigilan na ako po ay mapaiyak, mga kapatid. Sa lahat ng mga characters sa banal na kasulatan, itong si Joseph ang nag-antig sa aking damdamin. Talagang napapaluha ko at binabalik-balikan ko, mga kapatid, ang kasaysayan ni Joseph. Wow! Talaga namang makita po natin na sa kabila po ng kanyang kahirapan sa marami pong pagkakataon, marami po siyang pinagdadaanan sa buhay, mga kapatid, siya po ay pinagbili na nga, palibhasay, hindi po siya tinatantanan ng presensya ng Panginoon. Ang Panginoon po ay laging nakamasid kay Joseph, mga kapatid. Hindi po siya pinagayaan, hindi po siya iniwan ng ating Panginoon. Saan siya paroroon? Kaya po, mga kapatid, being sold into slavery, being falsely accused, and years of imprisonment. But Joseph was, anong ginawa? Anong nangyari, mga kapatid? Nakita pa rin ni Joseph kung papaano kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. At nung siya po, mga kapatid, ay nandoon na, pinayaman, talagang naging masagana, naging maunlad ang sambahayan ni Potiphar, mga kapatid, sa pamamagitan ni Joseph. Dahil si Joseph, mga kapatid, talagang nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Saan man siya paroroon, saan man siya mapunta, ay pinagpapala ang mga taong kanyang dinadatnan. Saan man siya paroroon, ang kanyang blessing, ang kanyang buhay ay naging blessing, mga kapatid. Palagay natin, pampihira. Panginoon, mabait naman ako. Panginoon, sumusunod naman ako sa iyong kalooban. Bakit? Kung saan pa ako naging tapat sa inyo, hindi ako tinatantanan ni Satanas. Hindi ako tinatantanan ng mga problema. Hindi pa natapos ang problema ito. Mayroon akong pasanin, mayroon na namang tatlong mas mabibigat na pasanin. Hindi ko na ito kaya. Pero mga kapatid, bakit nakasumpong ng pabor o kagandahan loob si Joseph, mga kapatid? Dahil sa kabila ng maraming kanyang pinagdaanan, hindi po siya nagreklamo, hindi niya sinumpa ang Diyos, hindi niya sinisi ang Diyos, hindi siya nagalit sa Diyos, kundi pagpos, mga kapatid, lalo pang pinaigting ni Joseph ang kanyang katapatan, lalo pang naging malapit si Joseph, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kung kaya, hallelujah, dumating sa punto, mga kapatid, nung pinagpapala na po ang sambahayan ni Potiphar, palibasa si Joseph gwapo. Mahirap pala maging gwapo. Palibasa gwapo si Joseph, mga kapatid. Medyo ang asawa ni Potiphar, medyo medyo napaibig. Hallelujah. Ngayon pa man, mga kapatid, dahil may takot si Jose, isa lang ang Jose, mga kapatid, huwag po tayong kampante. Everybody say praise the Lord.
Amen. Dahil now, ang sabi po ng Biblia mga kapatid, araw-araw sinusuyo, araw-araw pinakikiusapan si Jose mga kapatid. Para matukso, data po at palibhasay, ang Espiritu ng Diyos ay nakay Joseph. Mga kapatid, instead na patulan niya, ang ganda-ganda naman, ang sexy pa, ang asawa ni Potiphar. Pero instead na patulan niya mga kapatid, kumarating siya ng takbo. Kaya mga kapatid, ang problema lang, palakpakan natin dito banda. Bye-bye, palakpakan dyan. Kayo dyan, masakilin, palakpakan lang. Hoy, huwag kayong usap dito-bintuan dyan, palakpak. Para ba nagay kong bata ko? Pag nakita ko mga kapatid, wala kayong gana. Mapapanis ang ating pagkain. Ang pagkakamali ni Jose mga kapatid ay hindi siguro gaano matulin ang kanyang takbo. At ito naman asawa ni Potiphar, kadaka-daka, nadakma niya yung balaban ni Jose. Kaya instead mga kapatid, sa kanyang konsensya, malinis ang kanyang konsensya, pero ang sabi nga, mga kapatid, kung mayroong ebidensya, ang tao mga kapatid, pagdating sa batas, hindi i-honor kung walang ebidensya. Di po ba? Kaya nagkaroon siya ng ebidensya, mga kapatid, na rito ikangkat ng palaban. Naku, pinagsamantalahin ako. Naku, itong alipin na kinuha mo. Naku, salot sa ating pamilya dahil ako pinagtangkaan nito ganyan. So, anong nangyari mga kapatid? Nakita ng Diyos ang lahat ng pangyayari. Hindi man nakita, nasaksihan ng taong mga kapatid ang buong pangyayari. Datapwat ang Diyos for the eyes of the Lord is in every place, beholding the evil and the good. Huwag kayong mag-alala mga kapatid ko, kung hindi nakikita ang inyong mga gawa, walang nag-appreciate sa inyo. Wala pong ikaw na nakakita sa inyong mabubuting gawa. Datapwat ang ating Diyos mga kapatid na nasa langit. Lahat ng ating mga ginagawa ni isang idlip, hindi po na-idlip ang Panginoon. Sabi ng ni Apostle Paul, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor in Christ is not in vain. Kaya mga kapatid, nakita po ng Panginoon ang katapatan ni Jose, pero hindi po siya naintindihan ng tao. Palibhasay, meron pong katibayan mga kapatid, meron pong ebidensya. Kaya to make the story short, si Joseph po, dahil sa kanyang katapatan, pinaligtad po ang kaso. Instead ang hatulan ang asawa ni Potiphar, siya na po ang nahatulan at siya po ang dinala sa bilang years of imprisonment. Yet Joseph was able, Joseph is still able to see the hand of God sa lahat ng kanyang pagdurusa. Hindi po siya pinabayaan ng Diyos. Woo! Everybody say praise the Lord. Palagpagan po natin mga kapatid ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Joseph obedience. Ito na po mga kapatid ang nangyari sa kanya. Dahil mga kapatid, saksi ang Diyos na si Joseph mga kapatid ay tapat. Si Joseph mga kapatid ay sincero sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya naman, ang sabi ng Biblia mga kapatid, hallelujah, Joseph, obedience and continual acknowledgement of the sovereignty of God. That's God's heart so much. Wow! Everybody say praise the Lord. Amen. Dahil po mga kapatid, hindi ko ikaw magagawa. Wika ni Joseph. Ngunit meron akong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na makakayanan at magagawa niya ang lahat ng mga bagay. Kaya naman ang ating tiwala ay nasa iyo, Panginoon. Kaya naman anong ginawa? Anong nangyari? Ito ang nakabagbag damdamin sa puso ng ating Panginoon. Kaya anong ginawa ng Diyos? Kanya pong God grant Joseph favor. Palakpakan po natin. God grant Joseph favor. At ano po mga kapatid? Good news. Hallelujah. Tama po pala mga kapatid ko. Sa banal na kasulatan, doon sa James chapter 1, sabi niya, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, and let patience have your perfect power, that you may be entire, wanting nothing. Sabi niya, wow! Count it all joy.
Dahil ang sabi roon sa verse 7, mga kapatid, pagkatapos mong malagpasan, everybody say praise the Lord. Hallelujah. Meron palang kaakibat na gantimpala. Pagpaga natin. Amen. Tama nga po mga kapatid. Hindi na nga po nagsisinungaling ang banal na kasulatan. Dahil sa lahat na nangyari kay Jose, palibasay si Jose ay tapat sa ating Panginoon, loyal sa ating Panginoon. Anong ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid? Ang lahat ng kanyang wishes, dreams come true. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga po mga kapatid, maging ang magulang ni Joseph, siya po itinakwil. Ikaw, ha? Ikaw anak namin. Kami, payuyukuin mo pa. Ha? Kasi ang buwan, ang bituin, ang buwan lang, tag-araw, mga iyo mo ko. Dahil ang iyo na nag-represent sa kanyang magulang, iyo mo ko. At ang kanyang mga kapatid na labing dalawang mga kapatid, yung uhay mga kapatid na nakapalibot sa kanya, siya'y nakatayo. Ang lahat ng uhay na 12 ay nakalibot. At nangyari po, ayon po sa ipinasya ng looban ng Panginoon in the appointed time. Sa tamang panahon. God never too late and never early. In His perfect time, mangyayari ang kalooban ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kaya naman mga kapatid, napakalaking blessing ang buhay ni Joseph. Dahil sa totoo lang, mga kapatid, meron pong nakikita sa unahan si Joseph ayon sa interpretation na kanyang ibinigay. 7 years of famine and 7 years of abundance, mga kapatid. Pagkatapos ng 7 years of abundance, mga kapatid, parang wala lang, parang hindi naalaala ang kasaganan. Ang pumalit naman ay ang kagutom sa loob ng 7 taon, mga kapatid. Pero because of Joseph obedience, siya po ay naging masunurin sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, nagsisisihan ang kanyang mga kapatid nung inangat na po ng Panginoon si Joseph. Ang sabi ng Biblia, promoting him to second in command of all Egypt. Wow! Second in command. Hari, sunod sa mga kapatid. So on Joseph's authority, his family, and all the tribe of Israel was spared during years of severe famine. Palagpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kung hindi po mga kapatid ko, naging masunurin si Jose, ang lahat, wala nang sa ating panahon mga kapatid, wala na pong lahi ng Israelites na natira. Kung sakali, hindi po naging masunurin si Jose, mga kapatid. But thank God, sa pagiging obedience niya, hanggang ngayon tayo na-preserve, mga kapatid, tayo'y kabilang sa success ni Jose. Dahil kung naubos ang Israelites, mga kapatid, wala nang nagpatuloy. Alin pa, sino pang ililigtas ng Panginoon. Pero thank God because of Joseph's obedience. Hallelujah, tayo'y nakabahagi ng kaligtasan. Tayo ngayon ay naririto, mga kapatid. Naku, naalaala natin ang katapatan ni Jose na hindi lamang sa mga Israelites ang pakinabang, dapat maging sa atin, naging kapaging pakinabang. Palagpakan natin. So yan po ang karakter, mga kapatid, na kung saan nakuha po ni Jose ang tinatawag na okay pa, meron pa. Nakuha ni Jose, mga kapatid, ang pabor ng Diyos. At sa pamamagitan ng pabor ng Diyos kay Joseph, sabi niya, huwag kayo ikang magsisisihan, mga kapatid ko, sapagkat ako ikay niligtas ng Diyos mula sa panganib at dinala ako niya sa Ehipto at gawing pangalawang pangulo dito sa Ehipto dahil ang layunin to save more lives, to preserve more lives, para hindi maubos ang sambahayan ni Jacob. Kaya huwag na kayong magsisisihan, may dahilan. Everybody say may dahilan. Amen. Praise God. Kung bakit naranasan ni Joseph, kung gaano kabigat ang mga pagsubok, mga kapatid, ganun din po kalaki at kadakila ang pagpapala na tinanggap ni Jose. Kaya huwag kayong mabahala. Huwag kayong mag-alala. Kung kayo sinubok o mga may pagsubok, minsan hindi po pangkaraniwang pagsubok. Pero mga kapatid, alam po ba ninyo,
tested and proven sa buhay ni Joseph kung gaano kalaki ang iyong pagsubok. Ang laki man ang inihanda na gantimpala ng Diyos. Hallelujah! Makasurvive ka lang, magpapatuloy ka lang, mga kapatid. Amen! Malayo-layo pa ang lalabayin. Marami pang unos ang sasalubugin. Pag na-survive mo mga kapatid, ang mga unos na yan, oh wow, there is peace in the midst of trouble. Hallelujah! At makita po natin ang kalwalatian ng ating Panginoon. Let us worship the name of the Lord! Hallelujah! Tatlo sana mga kapatid, isa na lang. Mamadali ko na lang. Hallelujah! Alas 4. Tawag ako, alas 4:05. Nag-start ako mga kapatid. Wala pa naman. Wala pang isang oras. Amen? Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Dapat excited na kayo mga kapatid. 10 minutes na lang. Hallelujah. Salo-salo na tayo. Kakain na tayo kasi minsan mga kapatid. Pagdating sa spiritual, walang gana. Pero pagdating sa physical, material mga kapatid, ganado. Dapat ganado tayo sa spiritual. At the same time, ganado din sa pagkain. Both ba? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mga kapatid, ayan, mga kapatid, isa pa. Ang gusto ko pong bigyan ng adiin, lalong-lalo na pagdating sa tinatawag na favor ng ating Panginoon. Wala na pong pinakadakila. Pagdating po sa pananampalataya, mga kapatid, wala na pong hihigit na lalong dakila kay Abraham. In fact, mga kapatid, sinabi sa Galatians, ang lahat nananampalataya, mga anak ni Abraham. Nakapagtataka, ano? Amen? Nakapagtataka, ano? Na inabot ng 100 taon bago sila pinagpagkalooban ng anak. No? Pero mga kapatid, nung nagkaanak naman, nangako naman ang Panginoon. Amen? Na di mabilang. Sabi ng Bible, sabi ng Bible, through Sarah herself, received strength to conceive seed and was delivered a child when she was past age, because the judge and faithful who had promised, therefore is from them, even of one and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sun which is by the seashore innumerable. Ganun kadami ang binhi, ang lahi, ang mga anak ni Abraham. Kaya siya ay binigyan ng title, Father Abraham. Many children is Father Abraham. Amen? Bakit nalumbay na kayo pag wala na kayong imig? Ano ba yung pinakita ng mga kapatid? Excited sana? Magtatapos na ako. Pagkatapos, ulitin dito. Sunod na taon, ayaw ko, buhay pa tayo. Pagkira naman. Sabi niya, ngayon ang tamang panahon. Amen. O saan ko na, masyado naman mga intermission mamaya. Pagkakalapin ng Diyos. Hallelujah. Ngayon mga kapatid, gusto ko pong tingnan ko paano po nakamit o nakamtan ni Abraham ang favor ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil ang sabi po ng banal na kasulatan, dali-dalian ko, bilis-bilisan ko mga kapatid, arangkada, kwarta marcha. Hallelujah. Ang sabi po ng Hebrews chapter 11, verses 8, 9, and 10, by faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out, not knowing whither he went. By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Last verse, for he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Woo! Si Abraham po mga kapatid, mayaman na tao, maraming property, pero tingnan nyo kung anong uri merong pananampalataya sa Abraham mga kapatid, na kung saan nahipo ang damdamin ng Diyos sa kanya. Dahil nung tawagin si Abraham, tumali ba? Nung tawagin siya ng Diyos, sumunod. Sabi ng Biblia, nang tawagin si Abraham, sumunod, at siya'y pumaroon sa dating kanyang pinagbanahan, kanyang tatanggaping mana, ang kanyang tatanggaping mana. At siya'y yumaon, siya'y umalis. At hindi kanya alam kung saan siya paroroon. Basta sumunod siya sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, pag nag-utos para ang Diyos, kapag
tinig ng Diyos ang ating narinig. Huwag kang mag-alala. Because God knows best. Alam niya kung anong magaling, anong mabuti para sa akin. Dahil later on, ma-realize po natin, wow, ma-appreciate po natin kapag ang Diyos ang nagsalita at kumilos sa ating buhay. Hindi kaya! Sumunod siya, mga kapatid. Amen. At ito pang masaya. Amen. Praise God. Ang sabi roon, mga kapatid, by faith, he sojourned in the land of promise as in a strange country. Siya po, mga kapatid, ay naging isang manlalakbay. Na isang manlalakbay sa lupang, sa lupang hindi niya alam. At ang sabi ng Biblia, nagaya sa hindi niya sariling lupa. Hindi niya sariling lupa. Meron siya maraming lupa. Pero dahil pagsunod niya sa tinig ng Diyos, mga kapatid ko, iniwan niya ang kanyang lupain. At doon, mga kapatid, sabi ng Biblia, mga kapatid, tumahan sa mga tolda, nakasama si Isaac at Jacob, na kasamang mga tagapagmana ng isang pangako. Pero good news. Hallelujah. Sabihin niyo good news. Yes. Kapag sumunod pala tayo sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid, mas lalong mainam, mas lalong mabuti ang ating kahinatnan, mas lalong magandang buhay ang mangyayari po sa atin. Meron po tayong buhay na payapa, mayroon po tayong buhay na maligaya, at the same time, mga kapatid, meron po tayong satisfaction and contentment sa buhay. Hallelujah. And the last verse 9, mga kapatid, for he looked for a city with some foundations, whose builder and maker is God. Wow! Ang mga tahanan dito, ang mga gusali, ang mga iniwan niya, mga kapatid, sabi ni Apostol Paul, ang lahat na nakikita ng mga mata ay pansamantala. Kasapot ang mga bagay na hindi ikaw nakikita ng mga mata ay wala hanggan. Kaya, mga kapatid, buo ang loob, buo ang pananampalataya ni Abraham na kahit na mawala yung kanyang mga property, mawala yung kanyang mga ari-arian, yung kanyang lupa, mga kapatid, bibigyan naman siya ng Diyos. Ano ang sabi ng Diyos? Sapagkat inaasahan niya ang bayang may kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Hindi masisira ng lindol. Hindi matatabunan ito ng tinatawag na pagputok ng kanlaon, pagputok ng mga pinatubo, mga tinabunan ng alin. Ano yun? Ano yung tumabon? Sa lahat. Hindi masisira ang atip. Hindi maluluma. Hindi ko mapaparang. Dahil ito po ang tinititigan ni Abraham. Sabi niya, wow, pag sumunod ako sa Diyos, Panginoon, salamat po. Dahil ang iyo pong inilaan, inihanda mo ikaw sa akin. Hindi yung bahay na nasisira ng anumang kalamidad, kundi ikaw, hindi tao nagtayo. Ikaw ang gumawa. Hindi kailanman mapaparang, hindi kailanman masisira! Hallelujah, hallelujah. Everybody say praise the Lord. Amen. In Hebrews chapter 11, verses 16, 17, and 18, ito po, mga kapatid, okay, tapusin ko lang ito, may nagsinyas na. Time's up. Okay, isa na lang. Everybody say praise the Lord. Gumising na kayo. Pakiusap. Huwag kayong tatabag-tabag dyan, pumalakpak na kayo. Purihin ang Panginoon, magtatapos na tayo. At bibigyan niya tayo ng magandang mensahe. Hallelujah. Like the Hebrews chapter 11, verses 17, 18, and 19, ito po ang sabi ng banal na kasulatan. By faith, Abraham tried. Gabi, no? By faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises, offered up his only begotten son, of whom it was said, that in Isaac shall thy seed be called, accounting that God was able to raise him up from the dead, even from whence he also received him. And a figure, bibigyan ko ng din ito, mga kapatid. Grabe! Bukod tangi ang pananampalataya ni Abraham. Sa loob ng mahabang taon, nanalangin sila na magkaroon ng anak, mga kapatid. Sa wakas, nagkaroon nga sila ng anak. Nung nagkaroon naman ng anak, pinakamabigat at pinakamasaglap na pangyayari na dumating sa buhay ni Abraham. Dahil ang kaisa-isahang bugtong na anak niya, yun pa ang hiningi ng Diyos.
Pero kahanga-hanga ang pananampalataya ni Abraham. Sabihin natin, kahanga-hanga ang pananampalataya ni Abraham. Wow! Ito ngayon, kaya pala mga kapatid, tingnan nyo, tingnan nyo, sa pananampalataya, nung subukin si Abraham, ay kanyang inandog si Isaac. Pagkatapos mga kapatid, ang sabi doon, na inisip, ito ang ganda na inisip, na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siya ng Diyos. Grabe ang faith niya! Kaya may galak siya mga kapatid. May kagalakan si Abraham na inihandog ang kanyang puntong na anak. Dahil siya'y naniniwala mga kapatid. Kahit patayin ko ang batang ito, ako'y naniniwala na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, meron pa rin siyang kapangyarihan na bibigyan muli ng buhay. Kaya hindi ako dapat mag-alala, hindi ako dapat matakot, sundin ko ang kanyang kalooban. Hallelujah. Kaya naman mga kapatid, ganun pala. Bakit masaya si Abraham nung subukin siya ng Diyos? Dahil po kasi sa kanyang pananampalataya, kahit na ihandog niya si Isaac, mga kapatid, meron pala siyang paniniwala na ang Diyos pwede pa rin buhayin ang kanyang anak. Amen. And lastly, before I conclude, everybody say praise the Lord. At ito lang para sa mga pananampalataya. And lastly mga kapatid, ang sabi roon mga kapatid, iniisip niya na kayang buhayin ng Diyos mula sa mga patay ang kanyang anak. Ano po mga kapatid, ang message na gusto pong ipaabot dito? Last verse, bigyan ko pa kayo ng last verse mga kapatid. Yung tinatapos sa Hebrews chapter 5 pa yun, na sabi niya, by faith Enoch was translated, that he should not see death and was not found, because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Everybody say praise the Lord. Mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, pinangakuan pala ng Panginoon na mayroong pagkabuhay na magulit. Kaya hindi po tayo mga kapatid ko dapat matakot pala sa kamatayan kung naglilingkod po tayo sa ating Panginoon. At ang good news, sabihin natin good news, tumayo na tayo lahat. Mga kapatid, ang good news po mga kapatid, dahil para po sa mga anak ng Diyos, meron po siyang pangako mga kapatid. Kung manatili po lamang tayo na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ito po ang ating privilege mga kapatid. Everybody say privilege. Ang privilege po ng mga anak ng Diyos, kagaya ni Enoch. Kagaya ni Enoch mga kapatid ko, na siya po inilipat ng Diyos para hindi niya matikman ang kamatayan. Now, huwag mo nang maingay. Now, para sa mga anak ng Diyos, everybody say praise the Lord. Para sa mga anak ng Diyos na nagpapatuloy na nanatili sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, 1 Thessalonians chapter 4 verses 5, 16 and 17, for the Lord himself shall ascend from heaven, and with the voice of archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and they which are remain alive will be put out together in the cloud to meet the Lord in the air. Wow! Wow! Bakit inilipat si Enoch? Para hindi niya matikman ang natural death. Tayo mga kapatid, hindi biro po. Aywan ko lang. May naroon po tayo nakita. Sandali lang, matatapos na ako. Mayroon po tayong nakikita mga kapatid na grabing struggle bago siya mawalan ng buhay. Dahil grabe ang kanyang pagturusa. Pero thank God, para sa mga anak ng Diyos, meron po siyang pinangako. Amen. Na hindi natin matitikman ang kamatayan. Sa isang kisap, sa pagtunog ng trompeta, sa pagpapaguhin ng Diyos ang ating katawan, at ang katawang na nasisira ay papalitan ng katawang hindi nasisira. Yan ang good news mga kapatid. Huwag tayong kumitaw hanggang sa sumunod na Thanksgiving mga kapatid. Patuloy natin maglilingkuran ang Panginoon. Tumulokin ng Diyos na bibigyan pa tayo ng panahon at magkakataon. Patuloy tayo na maglilingkod sa ating Panginoon dahil ang Diyos ay meron po pinihanda na napakabuting buhay sa iyo at sa akin. Sa Diyos mo sasabihin ang problema mo.
Asahan mo, ika'y hindi mabibigyan. Karamay mo ang Diyos sa hirap at ginawa. Tawagin mo lamang, di ka mabibigyan. Pwede ba lumapit ang gustong lumapit? Sandali lang. Baka meron kayong sasabihin sa Panginoon. Kapag nasaktan ka, ay huwag kang susuko. Kahit may takot ka, ay huwag kang tatago. Kalamay mo ang Diyos sa hirap at ginawa. Tawagin mo lamang, di ka mapipigil. O kaibigan mo siya, o kaibigan, tuwing na sino ka ang tutulong sa'yo, kundi ang kaibigan mo, kaibigan mo ang Diyos. Ngayon nalaman mo na may kasama ka, hindi kailanman nag-iisa. Kalamay mo ang Diyos sa hirap at ginawa. Tawagin mo lamang, di ka mapipigil. O kaibigan, Lord, siya, o kaibigan, kwenta. Sino ba ang tutulong sa'yo, kundi ang kaibigan mo, kaibigan mo ang Diyos. Diyos mo sasabihin ang problema mo, asahan mo, ika'y hindi mabibigyan. Kalamay mo ang Diyos sa hirap at ginawa. Tawagin mo lamang, di ka mabibigyan. O kaibigan, Elohim, o kaibigan, kwenta. Sino ang tutulong sa'yo, kundi ang kaibigan mo, ang Diyos. Kaibigan mo ang Diyos, kaibigan mo ang Diyos. Glory, glory. Pagkatapos wala kapatid, inilig ko Pastor Manuel na manalangin tapusin ang gawa. Manalangin po tayo. Pwes ka sa ihapon siya mga sa Diyos. Taka sa kapuron kino. Salamat o Diyos ka ako na bandi mo presensya. Sa mga sa dalang simong pulo in malagad kino.
nga mga pulong nga ilis kong tiligikan kanya kung tiligikan ka rin mo Diyos. Tugod ka natin kampanan ka Ginoo, tugunan ka sa mga butang, hallelujah, at kalabutalan ang makita karon. Tugunan ka sa talang mga panalangin, hallelujah, kung sa amo ikaw kasalabatan Ginoo. Bisan pa man niili karon nga thanksgiving o God, hallelujah, kagihiwa, hallelujah, ang mga pastor sa lahat Ginoo, kasi daling kamo to Diyos, kasi matinadaanon nga na kanyo mo Diyos, ang ipakita, hallelujah, ang iyang kinabuhi, hallelujah, siya na natimong, hallelujah, sa mga karnero ni Kapita Ginoo, hallelujah, isa't isang likway siya sa uban, hallelujah, ang panigaw Diyos, wala kang magpalikway kanila Ginoo, ikaw nagpapadayon, hallelujah, ito ang tested, hallelujah, nagpapilit ka kanula siya yung kinabuhi Ginoo, tugod ka ika, tuguran man sa talang mga butang, tuguran ka, kapanan ka o Diyos, ikaw Ginoo Yesu Cristo, hallelujah, matawag ka ngayon, kamisan wala na akong makita Ginoo, ang panakita ka Ginoo, sa sunod sa mga sikasi, kaya naman, ang mga bati mong presisa, sa diyan ka kami malagay Ginoo, sa diyan kami mag-awit Ginoo, ugilan kami tungkol kay Ganoa, nakita na mga bati na mga presisa Ginoo, mag-aikon ka o Diyos, hallelujah, pagkapos hallelujah, ang pasyon Ginoo, hallelujah, ika sa pagsukos sa pagkapos hallelujah, ikaw na kapupos sa iyong panalangin Ginoo, mag-aaga sa pagkakawala, hallelujah, kaya meron ang Espiritu ng Diyos, kapal hallelujah, ang mga kasing-kasing Ginoo, na ripay malipayon sa nga, ang mga angkot ang ganito sa ripay, na iyong ikupo Ginoo, sa iyong waliwalaw Diyos ka. Aray kung ka, dunay katapusan Ginoo, kaya ka na ako, ipanilutan niya, kanya mo Ginoo, hihimaya ka, sunod ka namin kamahalan ka ng Diyos, hallelujah. Ulog ka ang iyong mong paluoy sa walay katapusan ka Diyos. Hallelujah. Dalay kung ka ang kinikanan, ako na pasalamat dahil kinukyan sa panghaan mong pagkalat kinunok ko ito. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mga kusit, mayroon po akong announcement. Pwede mo na kayo po sandali. At binibigay ko po sa aking buting anak, si Sir Chad. Salamat po sa aking dalawang anak, si Dave, at sa mga kapatiran. Dahil very supportive po sila. Nag-effort lahat po, ginawa nila po God's glory. So, binibigay ko sa aking anak, si Sir Chad. Pagkatapos ito, mga kapatid, hindi ko alam kung meron pa tayong panahon